Nagsisimula ang pelikula sa isang eksena kung saan may dalawang tao na nag-aaway sa loob ng kotse. Nakipag-away si Riley North sa isang lalaking masungit sa loob ng kotse at nasugatan niya ang hita nito. Para protektahan ang sarili, binaril ito ni Riley at nasugatan ito ng malubha. Pagkatapos, itinago niya ang katawan nito sa trunk ng kotse at tumungo sa isang lugar na kilala bilang Skid Row kung saan siya nakahiga. Sa loob ng kanyang van, ginamot niya ang kanyang sugat, humigop ng inumin at tinahi ito. Nakakita pa siya ng isang kahon ng Girl Scout cookies. Ibinabalik tayo ng salaysay 5 taon na ang nakalipas, noong paalis na sina Riley at ang kanyang anak na si Carly sa isang cookie fair. Habang paalis sila, nakasalubong nila ang ina ng isa pang Girl Scout na nagngangalang Peg, na nagpasimula ng isang alitan sa paradahan at nagbitaw ng masasakit na salita. Sa kabila ng pagnanais ni Carly na tumugon, hindi ito pinayuhan ni Riley, na binibigyang diin na ang karahasan ay hindi ang solusyon. Iniwan ni Riley si Carly sa kanyang asawang si Chris at hiniling na siya ang bahala sa pagdiriwang ng kaarawan ni Carly habang papunta ito sa trabaho. Sa bangko kung saan nagtatrabaho si Riley, hiniling ng kanyang amo na magtrabaho siya ng mas matagal kahit nakarawan ni Carly. Ipinaliwanag niya na may isa pang empleyado ang hindi sumipot. Samantala, ang kasosyo ni Chris sa negosyo na si Mickey ay nagmungkahi ng isang mapanganib na negosyo na tinitiyak ang isang mas magandang kinabukasan para kina Riley at Carly. Nang umuwi si Riley ng mas huli kaysa sa inaasahan, natuklasan niya na walang dumalo sa party dahil lahat ng mga bata ay sadyang pumunta sa paunang napagkasunduang pagtitipon ni Peg para sa Kapaskuhan. Sa pagsisikap na pasiglahin ng loob ni Carly, nagmungkahi si Riley na dumalo sa isang karnabal ng Pasko para sa kaunting kasiyahan. Sumang-ayon si Carly at tiniyak sa kanila ni Chris na magiging mas maayos ang lahat. Lingid sa kanilang kaalaman, isang miyembro ng gang na nagngangalang Cortez ang nagmasid kay Chris at iniulat ang kanilang lokasyon sa kanyang amo na si Diego Garcia na gustong patayin sila bilang babala sa sinumang tumututol sa kanya. Habang nagsasaya ang pamilya sa karnabal, 3 inupahang mamamatay tao ang sumulpot at nagpaputok. Sina Chris at Carly ay agad na namatay at si Riley ay binaril ng maraming beses ngunit kahit papaano ay nagawa niyang maabot sila, yakap-yakap ang kanyang walang buhay na anak na umiiyak. Dumating ang tulong at isinugod si Riley sa ospital. Dumating sina Detective Carmichael at Moises sa pinangyarihan at labis na naawa si Carmichael nang masaksihan ang walang buhay na katawan ni Carly. Pagkalipas ng 1 buwan, nagkamalay si Riley sa ospital at nilapitan siya ni Carmichael upang humingi ng tulong sa pagtukoy ng 3 sospek na kanilang nahuli. Binalaan niya ito na maaari silang palayain maliban kung makikipagtulungan siya. Natuklasan ni Riley na si Chris ay tinarget dahil sangkot siya sa isang planong magnakaw mula sa isang drug dealer na nagngangalang Diego Garcia, kahit natuluyan na niyang tinalikuran ng pakana. Ang impormasyong ito ay kahit papaano ay lumabas. Dahil sa labis na kalungkutan, ipinakita kay Riley ang mga larawan niya at ni Chris bago ang mga trahedya. Habang tinitingnan ni Riley ang mga larawan, bumabalik ang mga alaala at ipinaalam niya kay Carmichael na makikilala niya ang mga bumaril. Magkasama sila at matagumpay niyang natukoy ang 3 salarin mula sa isang hanay. Ibinalita ni Detective Moises kay Carmichael ang pagkawala ng isang kapwa-opisyal na dating humahabol kay Diego Garcia na nagpapahiwatig ng pakikipag-ugnayan ni Garcia sa loob ng puwersa ng pulisya. Bilang tugon, nagpasya silang dumistansya sa kaso. Habang si Riley ay nasa proseso ng paglipat dahil sa isang abiso ng pagpapaalis, pinag-isipan niya ang mga drawing ni Carly. Sinubukan ni Henderson, ang kalabang abogado, na hikayatin si Riley na itigil ang kanyang kaso sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera. Mariing tinanggihan ni Riley ang kanyang alok at napansin niya ang kanyang gamot na antipsychotic na nagmumungkahi na ang kanyang memorya ay maaaring hindi maaasahan. Galit na galit, pilit na ibinalik ni Riley ang pera ni Henderson. Sa panahon ng mga paglilitis sa korte, patuloy na pinipilit ni Henderson si Riley tungkol sa kanyang gamot na nagdulot ng pagdududa tungkol sa kanyang kredibilidad at naging dahilan upang ibasura ng korte ang kanyang mga reklamo. Dahil sa desperasyon, humingi ng tulong si Riley sa kanyang abogado, ngunit nanatiling walang reaksyon at walang pakialam ang district attorney. Sa huli, nagpa siya ang hukom pabor sa mga nasasakdal na nagtulak kay Riley na makipagtalo ng masigasig sa hukom tungkol sa pagpatay sa kanyang pamilya. Habang papalapit siya sa kanila, ginamitan siya ng isang opisyal ng taser na humantong sa kanyang pagkaalis sa korte at ang kanyang pagkakalagay sa isang programa sa kalusugan ng isip. Kinausap ni Lisa sina Carmichael at Moises at isiniwalat na nagnakaw si Riley ng $50,000 mula sa bangko na kanyang pinagtatrabahuhan bago nawala. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng hinala tungkol sa potensyal na pagkakasangkot ni Riley sa mga pagpatay at pinaghihinalaan nila na siya ay nabubuhay ng malayo sa iba sa nakalipas na ilang taon.
Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, tahimik na inihahanda ni Riley ang kanyang sarili para sa isang pagtutuos laban sa mga responsable sa trahedya na pagkamatay ng kanyang pamilya na nagbabalak na harapin sila sa ika-5 anibersaryo ng mga pagpatay. Habang ginagawa ang kanyang plano, palihim na pumasok si Riley sa tirahan ng judge na si Steven at itinali ito. Ikinabat ang mga kamay nito sa isang mesa sa pamamagitan ng pagpapako sa mga ito. Hinarap niya ito, tinanong kung naalala ba siya nito at inilantad ang malawak nitong record ng katiwalian. Matapos kumuha ng isang bagay mula sa mga nakadisplay, umalis siya sa bahay. Sumakay si Riley ng bus at pinasabog ang bomba na nagresulta sa isang pagsabog na tumapos sa buhay ng hukom. Nalaman ni Carmichael ang mga ginawa ni Riley at natuklasan na tinapos din niya ang abogado na si Henderson at nagbanta laban sa district attorney noong nakaraang gabi. Nalaman ni Diego Garcia, ang drug dealer, na tinarget ni Riley ang mga abogado at ang kanilang mga koneksyon. Bilang paghihiganti, inutusan niya si Cortez na maglagay ng pabuya sa ulo nito at patayin siya. Samantala, nahaharap din si Garcia sa mga banta mula sa isang karibal na kartel dahil sa paggambala ni Riley sa dalawa sa kanilang mga kargamento ng droga sa loob lamang ng isang linggo. Sa gitna ng kanyang paghahangad ng paghihiganti, nagtagpo ang landas ni Riley at isang batang lalaki at ibinahagi ang laruan na kinuha niya mula sa bahay ni Judge Steven na nagpapakita ng isang sandali ng hindi inaasahang pakikiramay. Nang maobserbahan ang lasing na kalagayan ng kanyang ama, nagpasya si Riley na sundan siya sa isang tindahan. Doon, hinarap niya ito, iwinawagayway ang isang baril at hiniling na itigil nito ang kanyang mga bisyo sa pag-inom at maging isang responsableng ama. Nagbigay siya ng mahigpit na babala sa tindero, inutusan silang huwag nang maghain ng alak sa kanyang ama at binili ang kotse nito na may alok na pera. Pagkatapos ay itinoon ni Riley ang kanyang pansin kay Marvin, isang individual na konektado kay Garcia, na gumagawa ng papel upang kumita ng maruruming pera ng cartel sa pamamagitan ng isang tindahan ng pinyata. Nagbalat kayo bilang isang palaboy, gumawa siya ng matinding hakbang, gumamit ng karahasan sa pamamagitan ng pagpuksa sa dalawang lalaki upang makapasok sa operasyon. Habang nakalusot si Riley sa operasyon ng gang, nakilala nila siya mula sa balita at agad na nagpaputok. Hindi nawala ng pag-asa, sistematikong pinapatay ni Riley ang bawat miyembro ng gang isa-isa na walang iniwang puwang para makatakas. Pagkatapos ay tinanong niya si Marvin para sa mahahalagang impormasyon at sinunog ang tindahan na sinira ang maruruming pera ng kartel. Nakarating kay Garcia ang pagbubunyag ni Marvin, na galit kay Marvin dahil sa pagbubunyag ng kanilang operasyon kay Riley. Ang matapang na aksyon ni Riley ay mabilis na naging pangunahing balita na nagdulot ng matinding espekulasyon at mga talakayan sa social media tungkol sa kanyang mapagmatsyag na paghahanap ng hustisya. Sinimulan ni Lisa at Carmichael ang kanilang investigasyon sa tindahan ng pinyata, ngunit nag-aalinlangan si Carmichael tungkol sa kakayahan ni Riley na isagawa ang isang masalimuot na plano. Balak niyang makipag-ugnayan sa Narcotics Division para sa tulong sa pagsubaybay kay Garcia. Samantala, lalong nabighani si Lisa sa pinagtataguan ni Riley, kung saan siya nanatiling nakatago sa nakalipas na 3 buwan. Sa kabilang banda, si Garcia, na naghihinala sa pagkakasangkot ni Marvin sa pakana ni Riley, ay kumilos sa sarili niyang mga kamay at pinatay si Marvin. Bukod pa rito, nagpakana si Garcia ng isang tusong patibong upang mahuli at maalis si Riley. Kalaunan ay natunton ni Lisa at Carmichael ang lokasyon ni Riley sa Crime Analysis Wing at sila ay nagulat sa malaking suporta ng publiko na kanyang natamo. Nahulaan ni Lisa na mababa ang krimen sa nakalipas na 3 buwan dahil sa hinala nilang ito ang taguan ni Riley at sinimulan ng isang misyon upang hanapin siya. Samantala, naglakas loob si Riley na pumasok sa isang bodega na puno ng mga tripwire at pampasabog kung saan nakaambang ang mga tauhan ni Garcia. Nang mahalata niya na isa itong bitag, mahusay niyang iniwasan na mahuli, tumakas sa isang ligtas na lokasyon at isinaaktibo ang mga bomba na naging sanhi ng pagsabog ng gusali. Ipinapalagay ng mga tauhan ni Garcia na namatay na si Riley at umalis sa pinangyarihan. Gayunpaman, muling lumitaw si Riley mula sa isang tangke ng imburnal, ninakaw ang isang sasakyan at hinabol sila. Hinaranggan niya ang kanilang landas, tinapos ang parehong lalaki, at napagtanto ni Garcia na buhay pa rin siya at walang humpay sa kanyang paghahangad ng hustisya. Gamit ang isa sa mga trap ng tauhan ni Garcia, nagawa ni Riley na makapasok sa gusali ni Garcia na mahigpit na binabantayan, sistematikong inalis ang mga bodyguard nito habang siya ay sumusulong. Sinimulan niya ang isang walang humpay na pagpatay sa loob ng lugar. Gayunpaman, nang sa wakas ay harapin ni Riley si Garcia, hindi inaasahang lumitaw ang kanyang anak na babae na pumukaw ng mga alaala ng kanyang yumaong anak na si Carly. Nag-alangan na kalabitin ang gatilyo, si Riley ay nabigla at sinaksak ni Garcia na sinamantala ang pagkakataon upang makatakas kasama ang kanyang anak na babae pagdating ng mga pulis sa pinangyarihan.
Nagawa rin ni Riley na makaiwas sa pagkahuli. Tumungo si Riley sa bahay ni Peg kung saan hinarap niya ito at pisikal na sinupil, kinutya si Peg para sa kasal nito at kinuha ang kanyang sasakyan. Samantala, nakipag-ugnayan si Lisa kay Carmichael, isiniwalat ang sasakyan ni Riley at naniniwala na si Riley ay maaaring kakampi na ngayon sa kanilang paghahanap ng hustisya. Ang pangunahing layunin ni Lisa ay hulihin ng buhay si Riley upang makakuha ng mahahalagang impormasyon tungkol kay Garcia at sa kanyang mga supplier. Gayunpaman, naghinala siya na maaaring may palihim na tumutulong kay Garcia. Nakakagulat, nabunyag na si Carmichael mismo ay kumikilos bilang isang impormante at binaril si Lisa. Agad na isiniwalat ni Carmichael ang kinaroroonan ni Riley kay Garcia na nagudyok sa kanya na pakilusin ang kanyang mga tauhan para sa isang paghahanap sa lugar ng Skid Row. Samantala, hinarap ni Riley ang kasamahan ni Garcia na si Cortez at pinatay ito at ang mga tauhan nito. Upang ilantad ang katiwalian sa loob ng puwersa ng pulisya, natuklasan niya ang walang buhay na katawan ni Lisa at ipinalabas ng live ang malagim na eksena na inilantad si Carmichael bilang isang tiwaling pulis. Inaanyayahan ni Riley ang pulisya at ang media na magtipon sa lugar. Gamit ang isang radyo, hinarap ni Garcia si Riley, hiniling ang kanyang pagsuko at nagbabala ng kakilakilabot na mga kahihinatnan kung tatanggi siyang sumunod. Nakahanda na ang entablado para sa isang madrama at matinding labanan sa pagitan ni Riley at Garcia. Sa isang tensyonadong sandali sa lugar, pagdating ng mga pulis, pinatay ni Garcia si Carmichael, kumbinsido na pinagtaksilan siya nito sa mga awtoridad. Nakatakas si Garcia, ngunit naabutan siya ni Riley, sinaktan siya ng husto at naghanda na ibigay ang huling pag-atake. Gayunpaman, pumasok si Moises, nagmakaawa kay Riley na hayaan na lang ang hustisya at tiniyak sa kanya na mahaharap si Garcia sa pagkakakulong. Si Riley, na nagdududa sa sistema ng hustisya, ay nagpasya na tuparin ang kanyang pangako sa sarili niyang mga kondisyon at binaril si Garcia sa mukha. Nagsimulang magpaputok ang mga pulis kay Riley, ngunit namagitan si Moises at inutusan silang itigil ang kanilang mga aksyon. Umabot sa kritikal na punto ang sitwasyon kung saan ang paghahangad ng hustisya ay sumasalungat sa personal na paghihiganti at mga individual na interpretasyon ng tama at mali. Kinabukasan, natuklasan ni Moises si Riley na malubhang nasugatan sa puntod ng kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa na hayaan siyang pumanaw, inako ni Moises ang responsibilidad na dalhin siya sa ospital. Sa paningin ng publiko, gumawa ng deklarasyon ng hepe ng pulisya sa balita na iginiit na si Riley North ang dapat managot sa kanyang mga aksyon. Kalaunan, binisita ni Moises si Riley habang nananatili ito sa kustodiya ng pulisya sa ospital. Patagon niyang isiniwalat na marami, kabilang ang mga opisyal ng pulisya, ang tahimik na sumusuporta sa kanyang mga aksyon. Bilang tanda ng kanyang hindi direktang suporta, inabutan niya ito ng posas at naglakad palayo na nagpadali sa kanyang pagtakas. Nagawa ni Riley na makawala at makatakas sa mga kulungan ng ospital. Nagtapos ang pelikula sa kanyang matagumpay na pagtakas na nag-iwan sa kanyang kinabukasan na hindi tiyak at sa mga manonood na may mga tanong tungkol sa kanyang kapalaran. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.